Nung pong ating huling panayam, nabanggit ko nga po sa inyo na kayo po'y isa sa mga board members ng PhilHealth, di ba? Okay. Yes, Opo. tama ka dyan, Ted. Opo. Ngayon po, nabanggit nyo rin po na dahil marami kayong trabaho, meron po kayong inaatasan na umupo doon sa board bilang kinatawan po ninyo, di po ba? No? Okay. Tama yan, Ted. Tama. Opo. Sir, alam niyo na ho bang ito na kasama kayo ha sa mga sinasabi daw po na merong criminal liability dito po sa naging report nga po ng Investigation Division po ng NPC, National Privacy Commission, Complaints and Investigation Division, kung saan po ang pinag-uugatan nito ay yung po nangyaring hacking noong pong September 22 ng 2023, kung saan po naglabas na ng resolusyon September 4, 2024, at sinasabi po na meron pong kapabayaan na nangyari. Kaya po ngayon, obligado po ang PhilHealth na magbayad ng higit sa 4 billion na penalties plus yung pong gastos doon po sa pagpapaabiso sa 4.2 members po na nakompromiso po ang kanilang data. Ito ba ay alam niya ho ninyo na desisyon? Wala pa akong ganyang updated na impormasyon, Ted. At maraming salamat sa iyong pagpapaabot. Para ngayon sa aking pagdating sa opisina, agad ko pong ipapatawag yung aking kinatawan upang bigyan ako ng pinakahuling update. May kinalaman sa usapin, may kinalaman niya sa hacking na nabanggit mo. Opo, sige po. Kasi sir, wala ba kayo talagang balak umupo sa actual board meeting ho nito? Kasi sa lumalaki pong kontrobersya involving PhilHealth, bilang labor secretary nga, nakaupo kayo sa board at dito po sa isyong ito, mukhang tayong mga miyembro ho mag-aambag-ambagan sa mga penalties na ito, pati ho yung gastusin doon sa pagpapadala ho lamang ng notice sa mga apektadong members. Ted, meron na po akong desisyon na uupo po ako sa pagpupulong po ng board upang nang sa ganon, personal at direkta ho ako makapagbigay ng aking posisyon. May kinalaman po sa anumang issue o anumang agenda items na tatalakayin sa nasabing board. Ay, salamat po na marami. Kasi bilang kinatawan po ng labor, manggagawa din po naman po kami. Baka pwede marinig po ang ating boses dito kasi mahalaga din po na mabasa nyo nga po bilang isang abogado rin yung decision. Bagamat hindi pa ito final na naman kasi nga subject po ito sa mga apilang mangyayari pa. Pero basically po, ang sinasabi dito, yung 42 million na mga members po na nakompromiso ang datos ha. Ang sinasabi po dito, kinakailangan daw abisuhan silang lahat sa pamamagitan po ng Koreo dito po sa nangyaring pagkompromiso ng aming mga datos. Doon pa lang po sa kwentada kung magkanong gastos dito, halos kalahating bilyon na. Obligado po ang PhilHealth na gumastos dito. So ibig sabihin po, dahil sa kapabayaan nitong pinuno ng PhilHealth, kaya po nangyaring hacking na ito, tayo na naman mga miyembro mag-aabono dito. Yes, Ted. At ayang usapin na yan talagang mahalaga at seryoso sa atin. Kaya yung nabanggit ko kanina, aking pong ipapaabot sa inyo sa pamamagitan na rin po ng inyong programa na tayo po ay personal na uupo dun sa susunod na pagpupulong ng PhilHealth. At kung meron man pong ibang mga schedule, akin pong isa-isantay at akin pong uunahin. Bibigyan po ng priority yung pag-upo sa PhilHealth Board.